Samantala, sinalantaman sila ng Bagyong Ruby. Naghahanda na rin po ang mga taga-Borongan Eastern Samar sa pagsalubong sa bagong taon. Sa maniwala kayo at sa hindi, ito po't babalita namin sa inyo, mga kapuso, masigla rin ang bentahan ng paputok doon. Nakatutok si Jay Sabales sa mga binagyo. 6 na araw bago ang 2015, ilang residente na ng Borongan Eastern Samar ang handa ng salubungin ang bagong taon. Gamit ang improvised paputok na lantaka, mas kilala sa tawag na boga sa Maynila. Maging ang mga batang ito, walang takot sa paggamit ng ipinagbabawal na paputok na ito. Ngayon, ganito muna. Sa bagong taon na, bibili ng paputok. Okay. Para tipid. Aminado ang mga otoridad, patuloy ang ginagawa nilang inspeksyon sa pagkakaroon ng boga sa kanilang lugar. At pag may nakita sila, ay kukumpiskahin daw nila ang mga ito. Bawal kasi yan, bawal talaga yan, maski hindi pa boga. Kasi the mere bringing flammable liquids is illegal. So kung sisindihan mo pa, talagang bawal yan. Nag-inspeksyon din kanina ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police sa designated area na bentahan ng paputok ng Borongan sa Baybay Boulevard. Tinignan kung sumusunod ang mga tindahan sa safety procedures at kung ang mga binibenta, pawang mga legal lang na paputok. December 24 pa bukas ang 2 tindahan na ito habang may 7 pang itinatayo at pinoproseso ang permit. Okay naman, medyo nakakabenta din. Anong mabenta ngayon? Yung mga mga pambata, yung mga umiilaw. Paputok. Para saan? Para sa bahay. Kahit tamaan ng Ruby, gusto man tayo magsaya din. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga residente. Huwag magpapaputok sa kanilang mga bakuran. Borongan City walang designated area pero ini-inform namin ng public na mas maganda kung dito sa may boulevard, mas malapit sa dagat, magpaputok. And then kung iwas sa bahay para iwas sa sunog. Mula sa Borongan City, Eastern Samar, Jay Sabale, nakatutok 24 oras.